Hello there, Taurus sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of August for Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. So Taurus, hindi lahat ng Taurus maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Taurus sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Taurus, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So Taurus, if hindi kayo naka-resonate at all, then hindi to para sa inyo. So Taurus, ang gagawin ko is titignan natin kung ano yung pwede mangyari sa love life ninyo this month of August. Ano yung mga pwede ninyong i-avoid, ano yung pwedeng i-expect sa love life niyo this month of August. And titignan din natin yung, kala ko mag-brown out na naman. Titignan din natin yung part of your career and finances reading. Okay? Just a little. So, let's see. Unahin natin yung love life, Taurus. Your situation right now. Oh. So, yung Aries, nakuha niya yung snake. Pero sa inyo is a girl with snake. So, Taurus, there is a possibility of you will going to encounter over this month of August a narcissist person. So, somebody who will use you, manipulate you, mga ganong mga bagay, ganong mga klaseng tao or klaseng person sa love life to. Ano yung possible na gustong sabihin sa'yo ng person mo? So, I think this is not yet your person. I think Taurus, ngayong August, may makakakilala ka ng someone like this. But you will not know this kasi magiging friends kayo ng person na to. And might be this person parang manliligaw sa'yo. Because this person want to be more than friends. So, hindi kayo friends like years na whatsoever. Bago lang kayo magiging. Kumbaga, magiging friends muna kayo, tas liligawan ka nito. Kumbaga, yun yung diskarte niya. Pero, yun nga yung parang may situation dito na you should be intuitive. Marunong ka makiramdam kasi this person could be a narcissist or might use you for some reasons or will sasaktan ka lang for sa maikling ano, what do you call this, explanation. So Taurus, tignan natin ano yung pwedeng ma-expect mo this month of August sa love life mo. See, may darating talaga with the Knight of Wands. This person could be an Aries, Sagittarius, Leo. Pero as I said, mag-ingat ka sa taong ito. Could be a Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Kasi sasaktan ka ng person na to. Aalis din to siya. So, itong person na to will going to show you talaga na you are compatible, na ma-in love ka sa kanya. Parang gagawa talaga. Kumbaga, sanay na kasi siya sa ganito eh. Kumbaga, ginagawa niya na to. Hindi na to inosente sa kanya. Meron na talagang third party tong person na to. Like, sanayan na sa kanya ng ganito. Kasi kaya nga narcissist eh. So, itong person na to, liligawan ka nito. Darating to siya. Marunong talaga dumiskarte itong taong ito.
Marunong siya makipag-usap, makipag-joke time, kulihin yung kiliti mo. Let's see more. And mag-offer talaga siya sa'yo ng love, commitment, relationship, could be. So, Taurus, feeling ko dito, mararamdaman mo na to eh. Kumbaga, kaya nga sabi dito, follow your intuition, be intuitive. Marunong ka dapat makiramdam kasi feeling ko dito, Taurus, mararamdaman mo na to. Kasi nga, sa'yo, parang ano ka eh, not sure ka to move forward towards this person. Parang ano ka, urong-sulong. Parang gusto mo siyang sagutin na hindi na lang siguro. Parang ganun, may question. So, yun yung sign mo doon. Yung question mark sa puso mo, sa nararamdaman mo. And I can see here na titignan mo din kung gaano siya ka-fair sa'yo. Okay? Every time, kumbaga challenge this person. Kasi dito mo din makikita itong person na to, kung real ba siya sa'yo or not. Sincere ba siya or not. So, challenge this person. I think this person, meron to siyang past. And nag-uusap pa sila ng past niya. Ito yung dahilan kung bakit ka masasaktan kung hindi ka guided. So, malalaman mo kasi yung katotohanan dito. Dahan-dahan kayong mawawasak nito kung hindi ka guided. So, gawin ka lang kasi niyang tanga. Kaya nga meron ditong use you. So, meron ditong narcissist, baka dadaanin ka lang niya sa charm. So, kaya ganito yung mangyayari. Mapapahulog ka sa kanya. Tapos, lulukuhin ka lang niya, papaniwalaan ka sa mga bagay-bagay, and then, eto. So, this month of August, Taurus, possible na darating to, or dumadating na ba to sa ngayon, sa'yo ngayon, or almost might be end of August, and this August, ito yung mararanasan mo. Hopefully, hindi. Kasi, parang dito pa lang siya sa, I want to be more than friends. So, gusto niyang more than friends. And, ayaw niya lang yung friends. And, ito lang yung gagawin niya sa'yo. Taurus, I can see here na I think maa-avoid mo naman din tong situation na ganito. Etong person na to. Magkakaroon din sa'yo ng clarity. Kumbaga, marirealize mo din sa kanya na parang hindi seryoso to. Parang nagloloko lang to. Siguro makikita mo yung red flag. And I think you will going to walk away from this person. Aalis ka dito sa taong ito. Pero feeling ko, Taurus, aabot pa kasi sa point na maging kayo pa bago mo ma-realize yung ganito pala siya. Parang magiging kayo pa talaga nito before magkaroon ng clarity sa'yo. So, I hope hindi na kayo aabot sa ganun. Hindi ka man magiging masaya dito. I hope hindi na aabot sa ganun. So, I hope na parang magiging aware ka na. Hindi naman to para sa lahat ng Taurus ha. Para lang to sa at least awareness na din. Bakit? Kung may dumadating man sa buhay ninyo, whether ito man to, itong klaseng tao man to or hindi, at is important, know this person more. Know this person better. Kasi dito naman ninyo yan malalaman eh. Kung sincere ba yung person na to or hindi. So, malalaman nyo naman, mararamdaman nyo naman yan kung may tinatago to or hindi. Kasi yung taong sincere, walang tinatago yan. Very open yan.
and mararamdaman mo yan. You're going to feel at home with this person. Pero with this kind of person, maraming signs. Kumbaga, bibigyan ka ng sign ng spirit guides mo na, hey, parang tatapikan ka ng spirit guides mo, uy, makiramdam ka naman. Nandyan na yung red flag, dapat marunong ka makiramdam. Tignan mo muna, kilalanin mo muna yan. Parang meron yan mga signs, but sometimes, pag hindi ka spiritual na tao, you will not, parang, hindi mo mapapansin yung signs na yun. Parang, minsan maka-question mo pa. So, yun. Okay? Mas maganda kasi talaga, kilalanin muna talaga natin yung tao bago ipapasok sa buhay natin. Ganun naman talaga dapat, diba? Pero, kahit ganun pa man, feeling ko, Taurus, in the future, kung mangyayari man talaga to, I think it's okay. Kasi lesson learned naman to para sa inyo, Taurus eh. Pagka hindi naman tayo mabubuhay dito sa mundo ng perfect lang. Walang problema, walang pagdadaanan na unos, pain. Lahat tayo pagdadaanan natin to. So, kung pagdadaanan nyo man to, Taurus, it's okay, it happens. Move forward, iyak natin yan. So, move forward, move on, learn the lesson, kasi yun yung pinaka-importante, learning our lesson. So, darating yung araw, may dadating at may dadating na tao na magmamahal sa'yo. Really, may darating talaga. Might be not today, not tomorrow, not the next year, may dadating din yan. Once na you learn your lesson, and you heal na din. Siguro. May dadating kasi talaga sa'yo, someone na magmamahal sa'yo at seryoso sa'yo. Siguro itong dadating sa'yo, might be this month of August, will be someone na learning lessons lang siya. So, depende to kung if you are someone na mahal mo yung sarili mo more than anything else, madali mo makatch up to. Hindi mo maalaw to sa buhay mo. Pero if you are someone na madali kang mahulog ka talaga dito. But, as I said, it's okay. Kung sakali man. Para na din na may lessons ka to learn na next time, hindi mo na ulitin to. Hindi mo na hayaan na may mga taong ganito na papasok sa buhay mo. So, Taurus, you might be going to deal with, okay, kasi future pa naman to. As I said earlier, could be a Sagittarius. I can also see here any water signs. Could be an Aquarius as well, a Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. So let's go for your career and finances. So, Taurus, hindi ibig sabihin babasahin ko yung career and finances ninyo, same na siya, kumbaga iisang tao lang yung sa love life and career and finances. So, pwedeng ibang Taurus yung sa career and finances. Pwedeng hindi kayo maka-resonate sa career and finances. Pwedeng hindi kayo maka-resonate at maka-resonate kayo sa love life. Pwedeng hindi kayo maka-resonate sa love life at maka-resonate kayo sa career and finances. Pwedeng ganun, okay? Yung hangin kasi na yung buko, lumilipad-lipad. Anyway, let's start. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, career and finances. Ano yung ma-expect ng mga Taurus ngayong month of August for your career and finances?
I can see a possible position. Might be kung sa trabaho to. Pwedeng new job, pwedeng new position, or pwedeng new business. So, parang nakikita ko kasi dito may mabubuo or mayroong ano tawag dito? May upcoming, ganyan. Kumaga, may upcoming. So, this could be a new job. This could be a business. This could be a trip. This could be a possession. Any good news. This is a good news na upcoming sa inyo. Ang nakikita ko kasi dito baka pwede din siyang baka may inaantay kayo. Siguro sa mga mag-abroad, baka may mga inaantay kayong result, visa, ticket. Kasi parang magta-travel kayo eh. I can see here na parang may travel na mangyayari dito. And this month of August, siguro meron ng result for that. So, kasi focus ka talaga dito. And also, I can see here na either pwedeng abroad, pwedeng you are waiting for a ticket para umuwi, pwede din ganon. May nakikita din ako dito about business. So, pwede din siguro na may mga darating products for your business. It's a good news. Baka merong investment din, maganda na mangyayari this month of August. So, anything like that. Kasi feeling ko, dumating ka din sa point na medyo nahirapan ka, na may mga problem kang pinagdadaanan and you are really waiting for this good news and might be this month of August dadating to. So, Taurus, I can see here, maganda yung magiging, pagdating sa career, kasi Taurus, feeling ko maganda talaga yung, parang meron siyang progress, new beginning, new, parang, either this could be a tuloy-tuloy na progress sa career mo or meron pang dadating na another opportunity sa'yo. This is something really about travel. So, pwedeng may travel ka for business, may travel ka for meetings para sa about trabaho mo. So, nakadepende kung saan kayo naka-resonate ha. Baka travel for another opportunity in life. This is a celebration talaga na mangyayari sa'yo this month of August. So, wala naman ako nakita na kailangan ito yung i-avoid mo, kailangan wag mong gawin to, kailangan ingatan mo to. Wala naman ako nakita anything like this. Taurus, okay naman, goods naman. Siguro may mga ano lang talaga. May mga, siguro I think, employer na medyo strict. I don't know if employer ba to or somebody na medyo mata siya sa'yo, na medyo strict siya, pero other than that, wala naman na. Kasi I think this person, parang nag-o-observe lang siguro talaga siya. Siguro sa ginagawa mo, deserve mo ba yung position na to, or mga ganung mga bagay. Parang more on observing na medyo nagpapaano sa'yo. Medyo napapatrigger ba sa trabaho mo. Pero other than that, wala namang any harm na mangyayari. Wala kang kailangan i-worry about. So, maganda pa din yung nagkikita kong outcome. So, sa finances naman tayo. Tignan natin yung finances mo. Sa finances stories nakikita ko, of course, kung magiging maganda yung career mo, magiging maganda din yung finances mo, di ba? So,
I can see happiness here. Kumaga, magiging kontento ka sa finances mo. And I can see a wish fulfillment or could be an answered prayer ang nakikita ko dito. But, ang ano lang dito, Taurus, feeling ko, pagdating sa finances, may mga gagastusin ka. Kumbaga, feeling ko, you are a mother, meron kang responsibility or a father. So, pwede itong mother-father. So, meron kang responsibility na no matter what na gusto mong mag-ipon, kailangan mo pa rin talagang gumastos. So, possible, okay naman yung magiging ano mo, yung finances mo. There is a possibility na may mga plan ka sa buhay mo, might be to build house, buy car, or ayusin yung bahay nyo. So, may mga plano pa nga na another travel vacation could be, gusto mo ng ganyan. So, mapaplano mo talaga siya, might be this August or in the future. Mapaplano mo to, might be another business or a business. So, it's just that hindi mo lang pa talaga siya magagawa actually lahat or right away because of sa mga gastusin mo, nagbabudget ka din talaga dito. So, ang sa akin lang din, siguro ang iingatan mo lang dito, yung mga tao na akala mo mapagkatiwalaan mo. Yung may mga tao kasi na this could be a family member, this could be a close friend, a best friend, or just stranger, or co-workers, colleagues, friend, na pwedeng akala mo mapagkatiwalaan mo tapos bibigyan ka lang pala niya ng problema. So, parang marunong siyang paikot-ikutin ka sa salita niya, magtiwala sa kanya, then suddenly, either lulukohin ka lang niya pagdating sa money, or ilalaglag ka niya. So, ito yung pwede kasing magiging dahilan ng kumbaga, walang changes pagdating sa money mo or finances mo. Kumbaga, meron na sana. Parang magugulat ka na lang bakit parang hindi umuusad yung finances ko. Okay naman ako sa opportunity na meron ko, trabaho ko, may new opportunity, may new business kung sakali man na either way. Pero bakit parang hindi umuusad yung pera? So, baka may mga tao sa paligid na akala mo mapagkatiwalaan mo pero yun pala. So, yun lang yung iingatan mo. Other than that, okay naman. So, yun lang, Taurus. For your career and finances. Thank you and God bless.